So para sa ating ingredients, gagamit tayo ng dalawang pata ng baboy, pork hock or pork knuckle. Yan. So mas maganda, tanggalin nyo po natin yung mga natitirang balahibo para malinis. And then maglagay po tayo ng tubig. Just enough lang po na kaya pong mapalambot yung ating pata. And then ilagay pa po natin yung iba pa pong mga ingredients. Tanglad, ito po isa sa pinaka-importante. Ito po yung magtatanggal ng lansa sa ating baboy. Luya, bawang, at sibuyas. So mamaya maglalagay pa tayo ng peppercorn. So hiwain na po natin yung ating sibuyas. So kayo po ang magde-decide kung ano pong klaseng sibuyas yung gusto nyo pong gamitin. It doesn't matter. Pwede po kayo gumamit ng puti or pula. And then yung ating luya, ito po yung ating pitpitin para mas madali po ma-extract yung lasa. At yung ating garlic, pitpitin din po natin para madali po natin ma-extract yung flavor. So yung next na gagawin natin, ilagay na po natin yung ating mga aromatics sa ating baboy, katulad ng ating sibuyas, luya, bawang, at yung ating tanglad. And then para lalong mas bumango yung ating crispy pata, maglagay po tayo ng black peppercorn. Pwede po kayo maglagay ng whole or pwede nyo po itong durugin ng konti. Isunod na rin po natin yung ating asin before po natin ito isalang. So right after, bago po siya kumulo, tingnan natin. Yan. So bago po siya kumulo, lulutang po yung mga scum dyan, yung mga bumubula-bula. Tanggalin po natin yan para hindi po malansa yung ating pata. And then after natin matanggal yung mga scum na nakalutang, takpan po natin ulit at isimmer natin for 1 hour. So mga katropa, after 1 hour, check natin yung ating pata na pinapalambot. O yan. So check po natin. So kailangan po hindi po siya masyadong malambot na malambot. Make sure lang po na luto yung loob. So mga katropa, ito na po yung ating pata. Malambot na po siya at sigurado pong luto na po ang loob nito. And then i-drain po natin para matanggal po excess na tubig at liquid sa ating pata. Ang gagawin ko po dito, ito po yung aking air dry para matuyo po siya at nang sa ganon, hindi po siya titilamsik during pagpiprito. Yung iba naman po ay nilalagay sa freezer para po ma-retain yung moisture at magkaroon po siya ng mas lalong crispy na balat. So during mainit pa po yung ating baboy, lagyan po natin ng asin para mapakapit po natin yung lasa. Okay? Para ma-retain po natin yung lasa, magkaroon po siya ng flavor. Pwede po kayo magdagdag ng paminta. Yung iba po naglalagay pa po ng mga magic sarap. Sa akin, okay na po yung asin dahil kanina po habang nagdalaga tayo ay may timpla na po yung ating liquid. So ito na po yung ating pata. Nilagyan po natin ng asin. So yung asin po will help also to dehydrate para matuyo po lalo yung balat ng ating baboy. 1 hour or 4 hours is enough para matuyo siya. So after 1 hour na paghihintay para matuyo yung ating pork pata, mag-init na po tayo ng mantika kung saan po kayo magpiprito. So kailangan deep fry po siya, okay? Importante po na lumbog po sa mantika yung ating baboy. So I think mainit na po yung ating mantika dahil nagbabubbles na po yung barbecue stick na nilagay natin. So dahan-dahan po natin na ilagay yung ating pata. Be careful po na hindi po kayo mapaso. Yan. Tingnan nyo po mga katropa, hindi po siya masyadong nagwawala at tumitilamsik dahil dry na dry po yung ating baboy. To make it sure, para iwas po sa disgrasya, pwede po natin itong bahagyang takpan. Yan. Pag nagtakip po kayo nito, huwag po tightly close para makasingaw po siya. So sa mga magtatanong sa cooking time, so yung cooking time, it will depend sa laki ng inyong pata na gagamitin. So in this case, yung cooking time ko po dito is inabot po ng about 30 to 40 minutes. So i-rest po muna natin itong una nating naluto dahil meron pa po tayong isang lulutuin pa.
So ito na po yung ating second batch. Dahan-dahan na po natin ilagay dyan. So lutuin po natin yan ng about 30 to 40 minutes ulit. You can always use tong para maiwasan po na mapasok yung inyong kamay. Takpan po natin ng bahagya. So after 40 minutes, yan na po yung pangalawa po nating pata. Okay, so golden brown po siya, hindi po siya sunog. So aside from deep frying, you can cook also using turbo broiler or oven, at bibigyan ko po kayo ng exact temperature sa description box. Palamigin mo muna natin ito, i-rest muna natin at least nasa 15 minutes bago natin i-refry para talagang crispy siya. Okay? So i-refry natin ito mga katropa, ito na-rest po muna natin ng 15 minutes. Yan. So mas maganda i-refry natin para talagang crispy. Okay. I-refry natin to mga 3 minutes lang siguro para lang mainitan po ulit yung kanyang balat at yung kanyang laman. Yan. So after mga 3 minutes, 3 to 5 minutes, tanggalin na po natin. Pwede na po yan. And then, yan. Ito na po magiging tsura niya. Ito na po magiging finished product niya. Yan. So, i-drain po natin ulit. So, itong isa naman, ito na-rest na natin kanina. I-refry din natin ito. Yan. Isa, after 5 minutes, pwede na po natin itong tanggalin. Yan. At sigurado pong crispy na po ito. Yan. So, tingnan nyo po mga katopa. Tingnan nyo. Wow. So, i-rest po natin ito bago natin i-testing. Okay. So hindi po kompleto yung ating crispy pata kung hindi po tayo makagawa ng masarap na sausawan. So ito, isang typical Filipino traditional sausawan. So sa isang mixing bowl, maglagay lang po tayo ng suka, and then toyo, kunting asin, ilagay na po natin yung ating garlic, yung ating spring onion, at yung ating sili. So pwede po kayo mag-additional ng kalamansi or lemon. Depende po yan kung ano po yung gusto nyo pong gawing sausawan. Kayo po yung boss dito. And then maglagay po tayo ng kunting paminta. And then imekos-mekos na lang natin yan para maghalo-halo na po yung ating mga ingredients na nilagay. And then wag nyo pong kalimutang tikman para makadagdag po tayo ng seasoning kung hindi pa po eksakto yung lasa. So mga katropa, ito na po yung ating finished product, yung ating crispy pata. Yon, tamang-tama lang po yung kanyang kulay, tamang-tama lang po yung kanyang pagkaka-crispy. So mamaya itetest po natin yan kung talagang crispy po ba siya. Yan, at yan naman po yung ating ginawang simpleng sausawan, combination of garlic, spring onion, sili, soy sauce at vinegar. So mga katropa, i-test po natin kung talagang crispy ba o masarap. So test natin. Yan. Uy, talagang crispy po siya. So, kukulo tayo, titingnan natin kung talagang crispy. So, pwede tayo magbiyak dito. Yan, wow. Kukulo tayo mga katropa. Wow. So, nakita nyo yung loob. Moist po siya. Importante, moist po ang loob at crispy po yung balat. Ito po yung kanyang balat. So, sausaw natin dito sa ating sausawan. Yan.
Talagang napaka-crispy. Ayan mga katropa, nakikita nyo. Naririnig nyo kung gaano siya ka-crispy. Yan yung kanyang balat. So, kuha tayo ng maraming bawang. Yan. And then, subo. Thank you po.